Alright! Bago na yung battery natin. Bago na rin ang batas. Bawal na raw ang e-bike. Diba? Good job, good job. So, baka sa mga ano dyan sa e-bike, pakibomba nga yung ano, may mga e-bike dyan, balak bumili ng e-bike, pakibomba nga yung MMDA page. Binabomba na namin eh. Na at least katulad, lalo na kung keso yung balak nyo kunin, tawag na ito, bombahin nyo sila na bakit ang ginagawa nilang dahilan sa total ban ay ang mga pasaway na 4 wheels na e-bike na minor de edad, nagpupunta na yung mga isolated case yun eh, totoo lang, para i-total ban ng e-bike sa highway. Eh useless kung kung naka-e-bike ka tapos naka ganito ka na L3 category na to eh. Kasi palit na ako ng half tapos nag-lithium pa. Malaki na rin na gastos ko ito, times 2 na. 100 na mahigit na pala to. Kung nakaganito tapos tawag nun, tapos nakaban ng e-bike, di useless. Paano pa kayo mga gustong magka-keso, gustong magka-e-bike? Kami meron na, tapos hindi kami pwede sa lahat ng highway. Bawal. R1 to R10, C1 to C6. Tsaka mga iba pang mga highway, Marcos Highway, lahat ng highway, ban ng e-bike. Regardless daw kung anong speed. Kahit yung speed na yan na 25,000 watts. Wala, hindi sila pamaalam sa mga specs ng e-bike. Maingay na yan. Hindi pa nila alam na may e-bike na may distance, may e-bike na upgraded sa speed, ganyan. Upgraded sa torque, ganyan. Hindi pa nila alam. Basta nabuisit lang sila. Ng mga tao sinasabi pangit daw yung e-bike sa daan, pasaway, etc. Panay lahat na yan, lahat. Bakit parurusahan lahat? Hindi naman lahat pasaway, diba? Paano naman yung matitino? Siyempre may karapatan din kami gumamit ng kalsada, nagtitino kami. Di ba merong ang tawag yung EBITDA law? Ano ba yung EBITDA law? Ang EBITDA law, isinusulong ang e-bike industry, ang EV industry, para sa kapakanan ng mundo, ang kapaligiran. Tapos sasabihin nyo, sa subdivision lang yan, sa barangay lang yan. Kung may lisensya, kung ano yung tao, kung trained yung tao, kung aral, kung may responsibilidad, bakit yung babawalan sa highway? Diba? Pero lisensya, may range yan. Tulad dito, may range na to. Ilang kilometers na ako, 2 pa lang naman. May range na to. Bakit kami bawal sa highway? Ang binawal niyo yung 4 wheels, mabagal yun eh. Bagal yun, totoo lang. Tapos parang hindi pa lisensyado yung nagdadrive mo. Huwag ganun. Huwag i-generalize. Kung sino lang nagkasala, siya lang parusahan o siya lang pagbawalan ng lahat. Kasi maraming mga ang iba ginagawang panghanap buhay. Katulad nito, hinahatid ko si teacher. Ang laking ginawa kay teacher nito, tsaka menos sa gastusin niya. Magkano lang sweldo ng teacher? Mahirapan na siya bumili ng mga pang-mine niya. Kasi siya lang naman, ako naman lahat gumagastos eh. Siya taga-mine lang ng mga bilihin.
Bakit ako nagsasanta Lucia? Pag kumanan ako rito, tikling kaya ako. Pag kumanan ba ako rito, tikling to? Tikling kaya ako. Marcos Highway yan eh. Masunog lang hub ko rito. Pag kumanan ba ako, tikling? Napakaraming mga pasaway ngayon, totoo lang. Motor, kotse, van. Bakit tayo kikilos sa reactive? Re-react lang tayo sa nasabi ng netizen. Pwede naman tayo mag-isip ng sarili natin. Ibaban mo lahat. Wow. Lalahan ninyo. L3. Speed na ito, nag-exit to ng 50 kilometers. Kaya don't ask. Marcos Highway na muna tayo. So bagong install, by the way, bagong install na yung hub nito, yung battery nito. Ang nagastos ko, ang ano nito ay 66AH 72 volts LG with BMS, with active balancer, with charger and labor. So 26 plus 25, 51K ang nagastos ko. 51K. Labor and materials. Hindi ako masyado magtutol. Putang bigat ng dala ko. Fuck. Magraba. And mabigat yung extra battery. Bigat, ramdam ko. Parang mababali yung chassis. Muugong na.
Ito unang road test ko sa lithium battery. Problema pala dito, yung mga lithium battery niya, meron niyang app na ini-install sa phone. Sa dalawang phone ko na to, itong gamit ko ngayon pang video, itong Samsung na to, A13, hindi compatible. Nalulumaan na, thunder siya daw. 1 year old pa lang tong phone ko eh. 2 years old pala. Kasi 2 years to pay to eh. 2 years siya sa March. Thunders na nga. So, hindi pwede sa, yung isa ko namang phone, yung Redmi na, din, oldies din to, kasi binili ko to second hand eh. Nai-install pero hindi siya mapagana. So, wala. Magtataray ako ng mga phone ni teacher, tsaka mga, sa bahay. Mga tablet. Tingnan natin kung alin doon ang uubra. Kailan ko yung Samsung sa bahay, maselan din yun, yung tablet. Baka pag obligado talaga ako mapabili ng phone na bago. Hindi, sa bagay, bibili rin pala talaga ako ng phone na bago. Dahil mag-e-expire nga itong aking postpaid phone. Kasi obligado ka yan eh. Bumili ng phone, kung hindi magbabayad ka lang, para ma-maintain mo yung yung number mo, magbabayad ka ng monthly ganyan, ng may unli data, unli call, ganyan, pero wala ka ng Tapos tipong konti na lang idadagdag mo, may phone ka na libre, yung pang estudyante lang na phone, kagaya nitong A13 ko. Ganun ginawa ko eh. Ganon. Kaya ko na nakipagsabayan, Hindi pala katulingan dito. Pero dati yung gano'n, parang hindi ko kaya yun eh. Ewan ko lang sa Marcos Highway. Tsaka yung nagtulin pa lang yun. May cargo ako. Grabe tong cargo na to. 7 battery. 7 battery. Na LSLA. On top of yung battery na kinabit na lithium. Bigat din yung lithium Kasi compact siya eh. Bigat din. Di ba? Kaya ko na ng ganon. Nakatres pala ako. Pero, as I was saying,
lost. If it's violin she loves, let them play. Compliment what she does. Send her roses if you must. Live today on 100 ways. Parang mababali yung ano nito. Yung chassis pag nalubak. Alalay lang takbo natin.
Okay. From 74 to 72 na 16 kilometers. That's it, Pansit. See you later,